Hello po mga kababayan. Pinaulanan na po ng kaso si Kiko Barsaga. Sunod-sunod na kaso mga kababayan. Yan kasi. Una si ultra-billionaire Enrique Razon. Pinalan siya ng cyber libel case. 110 million cyber libel case. Tapos kahapon, pinalan siya ng kaso ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ronnie Puno filed cyber libel complaint versus Kiko Barsaga. Ngayon naman po, another cyber libel case. O yan 3 hours ago pa lang, filed against Kiko Barsaga. Ang nag-file naman po, si Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano. Lahat yata ng members ng NUP, individually mga kababayan, magpa-file. You see, talagang tama yung kasabihan po, mga kababayan. When it rains, it pours. Pag umulanan niya talaga, bumabagsak ng tudo-tudo. Ilong talilong na ngayon si Kiko Barsaga. Ngayon ka mag-meow-meow. Tama yung sabi natin. Malamang, ang labas niya mga kababayan, magiging mahirap pa siya sa daga. Kaya, kahapon mga kababayan, nagpa-interview kay Montulfo si Kiko Barsaga, na-advisean siguro ng abogado, mag-personal apology daw siya kay Enrique Razon. Malamang mga kababayan, kahit mag-apology siya, tutuluyan pa rin siya ni Enrique Razon. Dapat lang mga kababayan, para hindi pa marisan. Yun din mga kababayan yung sinabi kahapon ni Ronaldo Puno. Ibigay ko muna sa inyo itong mga istorya mga kababayan. Gigil na po si Puno. Ayan tinampal siya ngayon ng cyber libel case. So sabi dito sa balita, true to his word, House Deputy Speaker, Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Ronnie Puno filed on Tuesday, kahapon po, January 20, a criminal complaint for cyber libel against Congress Mio Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga before the office of the City Prosecutor in Antipolo City. Pag hindi niya po nakaya, magkabral na lang siya. Pumunta din siya doon sa Baguio. Tumalo na lang siya, mga kababayan doon sa... Kawan niya talaga, Mr. Maravillas, inudyukan mo pa. Anyway, Congress Mio naman po siya. Di ba ang pusa po? May siyam na buhay po. So kahit siya tumalon doon sa hampas, mabubuhay pa rin siya. Kasi may isa pusa siya, meow meow. Hindi siya maano, kahit pa itulak si Kiko Barsaga mga kababayan doon sa pinakang mataas na bangin, hindi siya maano, kasi may isa pusa, meow meow. So sabi dito sa balita, this was in relation to the suspended Congressman's January 9, 2026 Facebook post wherein he alleged that NUP congressmen received bribes from Enrique Razon in various gatherings in Soler prior to the 2025 elections in exchange for supporting Speaker Martin Romualdez. So the case was filed a day after Barsaga issued an apology to billionaire businessman Razon, who was the first to file cyber libel charges against the Gen C Solon. Puno, chairman ng NUP, vowed last week to carry out legal actions against Barsaga. Yan ang mapala mo. Yan ang mapala ng isang taong mayabang. Napakayabang kasi. Sabi natin, ang mga mayayabang talaga, yan ang inaabot. Tinang ninyo mga kababayan si Digong. Ngayon si Sara, pinailan ng plunder ni Trillanes sa Office of the Ombudsman. Saka yung mga civil society groups.
Plunder case po. Sa February, another impeachment case. Di ba niya, Mr. Maravillas, yung ating Pangulo? Pinailan din ng impeachment. Pinailan din po. At bukas ang sabi, another impeachment case will be filed against the President. Ito yung uso ngayon. Bayan is set to file the second impeachment complaint against President Marcos Jr. tomorrow, January 22, on the basis of systematic and large-scale plunder of public funds and the system of allocables and unprogrammed appropriations. The complaint is expected to be endorsed by three-member Makabayan Bloc. Time is of the essence as once the Andre de Jesus complaint is referred to the Committee on Justice. Any other complaint would be covered by the one-year ban. Bayan President Renato Reyes said we expect that this verified complaint will be transmitted to the Speaker and included in the order of business and not be excluded in favor of what many are saying is a weak first complaint intended to shield the President. Left and right po ngayon ang pagpa-file ng kaso. Anyway, sabi naman ng ating ng Palasyo Malacanang, welcome ito lahat. At tingin natin hindi man po to magtatagumpay kasi majority ng members ng Congress sumusuporta sa ating Pangulo. But anyway, balik tayo mga kababayan dito sa kaso ni Kiko Barsaga na final ni Congressman Puno. So sabi po ni Puno, yung post niya ni Kiko Barsaga falsely imputes the commission of a serious crime. It was made publicly through Barsaga's verified Facebook page na may 1.9 million followers. Arami pala niya yung nagpa-follow kay Kiko. Hero siya kasi ng mga DDS. Ito mga followers niya, lahat ito mga DDS. So makikita ninyo, talagang yung mga DDS, mga more or less 1 million lang po. O sabihin na natin, 1.9 million. Kaya tama yung ating mga sinasabi po sa ating mga discussions. Yung bumoto kay Sara na 32 million. Yung 31 million po, mga Marcos supporters. Yung excess, yun man lang po yung mga DDS. Yun din na nagpa-follow ngayon kay Kiko Barsaga. Kasi si Kiko Barsaga, hero ng mga DDS. Hero na may pagka-Herodes. Pinailan ngayon mga kababayan ni Congressman Puno ng cyber libel. Sinundan pa ni Valeriano. Tatlo na mga kababayan na separate cyber libel case. Sabi po ni Puno, despite the House disciplinary action, Barsaga published the January 9 post which still under suspension. Suspendido siya mga kababayan ng 60 days at malamang ma-extend pa at may move na mga kababayan ang grupo ni Puno na ma-expel ng tuluyan as member ng Congress itong si Barsaga. Buti nga deserve mga kababayan. So sabi ni Puno, actions have consequences niya, especially when they are malicious and clearly intended to destroy reputations without any basis niya. You cannot casually accuse someone of a crime, broadcast it to millions, and expect to hide behind social media antics. We will pursue full accountability under the law. Sabi po ni Puno. Tama. Dapat talaga mga kababayan, madisiplina itong si Kiko Barsaga. So nakita ninyo po, pati yung kanyang nanay hindi nagre-react. Pati yung kanyang pamilya. Kasi kahit po yung kanyang nanay, ang sabi ni Puno, nung una pa lang, nasigidaldal mga kababayan niya, ng kung ano-ano, itong si Kiko Barsaga. Inihabili na daw ng kanyang nanay sa mga congressmen. Bahala na niya kayo niyan kasi hindi mapagsabihan ng kanyang nanay. Yosi. So dapat po batas talaga ang magdisiplina dito kay Kiko Barsaga. Kasi pag hindi po, mamimihasa siya. Lalo na embolden po. O ngayon, nang pinatulan mga kababayan ni ultra-billionaire Enrique Rason, o diba, biglang bumagang buntod.
buntot. Bumagang buntot, biglang nagsabing gusto daw niya na public na kung public. Personal apology. Magre-reach out daw siya. Kasi nga po, ano yung pambayad niya? 110 million. 5.5 lang yung salin niya. Ni sa abogado, wala siyang ibayad niyan mga kababayan. Sabi po ni Puno, yung post niya ni Barsaga satisfies the elements of cyber libel under Section 4 C4 of Republic Act number 10175 as amended, citing the imputation of bribery as a criminal offense and asserting that the statement was made publicly, maliciously, and through a computer system. Kailang walang nasambit si hindi sinabi dito sa balita kung may hinihingi din siyang moral damages at exemplary damages mga kababayan sa pag-file na niyang kaso. Baka 110 million uli. O diba? Dublado na. Plus itong kay Valeriano. O ito si Valeriano po, mga kababayan, nag-file din ng kaso. Sabi dito sa balita ng News 5, another cyber libel complaint versus Representative Kiko Barsaga. Sabi ni Valeriano, these accusations anya are especially harmful at a time when we are still rebuilding public trust. When lies are repeated as fact, they do not just malign individuals, they weaken institutions. Sabi po ni Congressman Valeriano. Sabi ni Neo Jasmine, akala ni Kiko ay freedom of expression mga pinagpo-post niya at natutuwa pa siya pag inuuto ng mga DDS. O ngayon, nasa na yung mga DDS? Mag-contributions kayo mga DDS kasi paano mababayaran ni Kiko Barsaga yung 110 million na damages na hinihingi ni Enrique Razon plus ito pang kay Congressman Puno at Valeriano. O di ba? Sabi ni Daisy Peña, congratulations Ronnie for your guts. Sabi ni Ronel Dayaw Tungko, magsosorry na naman yan. Sabi ni Elmer Mangala, ratatat ka ngayon, meow. Sabi ni Emilio Judato, good. O, di ba? Conforme yung ating mga netizens. Kasi, kitang-kita naman po yung matinding pang-aabuso ni Congress Meow Kiko Barsaga. Ang akala niyan, walang papatol sa kanya. Sabi ni John Francis Altares, di ka palusot ka Reson, may bago ka na naman na kaso kay Puno. Yan ang mapapala ng pagpoporo dada, wala namang ebidensya. Sabi ni Don Bicho, another 100 million claim for each count. Sabi ni Bruno Yama, umabuso siya, akala siguro immune siya dahil congressman o meow siya. Ilan pa kaya? Mukhang dadami at mas marami pa yata sa buhaya ang harapin niya sa korte. May mga susunod pa kasi ilan ba yung members ng NUP? 33 yata, 33 members sa Congress. Kung lahat mag-file. Inakusan lahat Tatlo na mga kababayan ang nag-file. Isa yung inaakusa na nag-bribe. 2 member ng National Unity Party, yung chairman mismo, presidente, si Puno, at member, si Valeriano. So, 31 pa ang posibleng mag-file ng kaso na members ng National Unity Party sa Congress laban kay Meow. O, di ba? Gagapang ito, mga kababayan, si Congress Meow na parang pusa. Yan ang makuha niya sa kanyang katarantaduan. Ayan mag full time na lang siya sa pagpakain ng pusa. Pag natanggal siya mga kababayan. Mag full time na siya sa pagpakain ng kanyang mga pusa. Yan kung may maipakain pa siya sa kanyang pusa. Ikaw nga pati pambili ng siupaw na pagkain ng kanyang pusa wala na. Kasi 110 million yung moral damages na hinihingi sa kanya. Sa isang kaso pa lang na final sa kanya ni ultra-billionaire Enrique Razon.
Di ba po? So tama ito para hindi na po pamarisan at matuldukan ng ganitong uri ng mga pang-abuso ng isang sitting congressman. Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.